Magandang araw muli ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon at ang ating topic ngayon ay doon pa rin po sa series natin ng The Redeemer God. So, ang ating topic ngayon ay matatagpuan sa aklat ng 1 Corinthians 15 verse 24 hanggang 26. So, sabi dito sa Tagalog, darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng pagkahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang lulupigin ay ang kamatayan. So, dito natin pag-usapan yung about sa redemption ng ating Panginoon. So, ang title natin ngayon is The Victory of the Kingdom of God. So, itakal natin dito yung about sa pagbabalik ng ating Panginoon at kung paano na tayo ay makakasama sa paghahari ng ating Diyos Ama. So, para po sa ating unang katuruan, sabi dito, the end comes after the defeat of the enemies of Christ. So, kung isipin natin na ang mundo ay pasama ng pasama, medyo mahirapan tayo na intindihin ano ba talaga yung plano ng Lord dito sa mundo. So, dun nga sa una nating teaching, the end comes after the defeat of the enemies of Christ. Ibig sabihin, darating yung time na talagang yung paghahari ng Panginoon, yung mga mangingibabaw at maghahari dito sa mundo. Pangalawa, sabi dito, at the final coming, we will be resurrected since the last enemy is dead. So, sino ba yung pinakang huling kaaway natin? Alam natin na yung kakayahan ng ating Panginoon ay kaya-kaya niyang bigyan tayo ng protection. At ganoon din naman ay andon yung sinasabi niya doon na at the final coming we will be resurrected since the last enemy is dead. Ibig sabihin yung kamatayan ng tao. At alam natin na ang Lord ay sa kanyang muling pagbabalik, hindi niya hayaan na tayo ay mapahamak, na tayo ay maligaw ng landasin natin sa ating mga buhay. So, number 3 naman po, sabi dito, for now, Jesus must reign until all his enemies become a shoot of his feet. So, maraming natatakot kapag pinag-aaralan nila yung aklat ng pahayag kasi ang mapapansin mo doon at makikita mo talaga, mababasa mo ay puro, kung hindi mo intindi ng ayos ay andun yung puro pananakot sa end times at tunay nga na maraming maapektuhan lalo yung mga Kristiyano na may mas mababaw pang pananampalataya sa ating Panginoon at makakarinig sila ng ganon, maaring mawala sila sa focus at mag-focus dun sa mga bagay na iba nilang pinagkakaabalahan. So, gawin natin lahat upang mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. And sa sitwasyon na nararanasan natin ngayon, sabi nga ito ay isang kwento at parte ng buhay ng tao. So, para naman po sa ating application, sabi dito, rejoice because end time event are not scary but comforting. So, comforting and encouraging. So, magalak tayo sapagkat alam natin at nalalaman natin sa ating sarili na talagang yung blessing ng Lord ay talagang ipagpapasalamat natin sa Kanya at hindi tayo mawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit anong marinig natin, i-goal natin na talagang pakisamahan yung bawat isa. So, para naman po doon sa number 3, trust that God controls all of human history. So, pagtulaan nyo yung mga
tao na nasa harapan nyo na magkaroon ng sabi nga ay distance sa isa't isa upang maiwasan yung pagkakasakitan, mga di sinasadyang pangyayari. So, mag-rejoice tayo sa ating Panginoon, magalak tayo lagi at alam natin na talagang marami yung gusto na magkaroon ng maayos at magandang buhay. Pero sabi nga darating yung time na lilipulin ng mundo at tunay nga na maraming kapamaraanan, maraming mga dapat pag-aralan kung paano na masusustain yung pangailangan ng ating company. And big shout out sa mga bago nating member, Pastorelli, isa. Ipatuloy natin sila na idalangin na kapag ganitong oras ay nagkakaroon tayo ng devotion before we start the praise and worship practice. So, let's trust that God controls all our human history. So, pagtiwalaan natin na talagang ang Panginoon ay kontrolado niya lahat ng bagay, even yung mga bagay na hindi mo inakala, sapagkat alam natin na ang Diyos na lumikha ng sanlibutan at wala tayong magagawa kung ano yung gusto niyang plano. And sa buhay ng bawat isa. So, let's trust God controls all human history sapagkat siya yung lumikha at siya yung may karapatan na bumawi nito. At ginagamit niya nga lang po yung ating kapatid na si nawala. Yun. Again, trust God that controls all of human being. So, may mga kadahilanan, may mga kaparaanan na binibigyan ng ating Panginoon at kailangan natin na aksyonan upang sa ganun ay maging maayos at maganda yung kahihinat nito. So, let's trust God and controls all human history. So, yun lang po. I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain ka ng ating Panginoon.